Good day, grade 12 ABM. Once again, this is Ma'am Jo, and our topic for today is about the marketing process. This is the lesson 5 ng subject nating Principles of Marketing. At the end of our lesson, you are expected to first explain the relationship between market analysis, planning, implementation, and control. And second, analyze the company's situation, markets, and environment. So what is marketing process? This is the process of discovering unfulfilled customer needs. It involves identifying opportunities, targeting markets, designing and planning marketing strategies and programs, and organizing, implementing, monitoring, and controlling the results. So meaning to say, when we talk about marketing process, this is what we do for our customers to meet their satisfaction or to fulfill their needs. Kasi, di ba, it's not all the time nagiging maayos talaga yung transaction natin sa business operation. Minsan, kahit ginagawa natin yung best natin or kahit gaano tayo ka-prepare or ka-confident sa i-offer nating products and business, still, customers find something na gusto nilang i-suggest pa or they are still longing for something more. So, kailangan natin gumawa ng tamang proseso para doon, and that is called marketing process. And it includes analyzing marketing opportunity, selecting target markets, designing marketing strategies, planning marketing programs, and organizing, implementing, and controlling the marketing effort. So, para mas maintindihan natin, let's start with step 1, analyzing marketing opportunity. This includes conducting SWOT analysis for the company's microenvironment and conducting PESTEL analysis for the company's macroenvironment naman. So I believe you are very much familiar with these two terms. Diba na-discuss na natin to from previous topic. When we say SWOT, it means the strength, weaknesses, opportunities, and threats na pwedeng ma-encounter or magkaroon si business. Makikita to or magiging available to sa microenvironment. Ibig sabihin ng microenvironment, this is within the business premises. Nasa loob lang ng business, it can either be the employees, siya ba yung strength niya, sino ba or ano ba yung weaknesses ng business, nasa employees ba, nasa strategy ba, nasa manager ba, or kahit sinong involved within the business premises. Pag sinabi namang macro environment, ito yung sa labas naman ng business. Si PESTEL, kaya siya tinawag na PESTEL kasi it includes political, economic, social, technological, environmental, and legal. Diba? Ito yung mga nakaka-apekto sa business, although hindi naman talaga sila part ni business from within. Pero still, malaki yung kanilang nagiging involvement kay business. Kaya tinawag na macro environment. Mas malawak kasi kaysa sa micro environment. So that is how you analyze marketing opportunity. Dapat nagko-conduct tayo ng dalawang analysis na ito. Okay, step 2 is selecting target markets. Ang pinaka-objectives ng pagsiselect ng target market is to select yung logical and most probable customers of the products. Ibig sabihin, kung ano yung pinaka gusto ni customer na produkto, yun yung ipoprovide natin. Yun yung pipiliin nating i-offer sa kanila. Hindi yung kung ano lang yung kaya nating i-provide o yung kung ano lang yung gusto nating i-provide. Of course, kino-consider natin yung pangangailangan ni customers. It can be done by selecting a segment. Na-mention ko na rin to sa inyo from previous topic. Di ba meron tayong market segmentation? Ito yung division of our markets. Like, for example, from 0 to 6 years old, ilang percentage yun ng customer natin. From 7 to 18 years old, sila ba yung may pinakamalaking percentage ng probable customer natin? Ang in-example ko pa nga sa inyong business nito is yung National Bookstore. So, alin yung ages, yung range ng age ng customers na may pinakamalaking size. Ibig sabihin, dito dinidivide yung ating mga customers, kaya tinatawag yung market segmentation. May mga factors na kailangan nating i-consider in selecting target markets. These are market size, ayun nga, yung kung gaano kalaki yung
possible number of customers natin from a certain area. For example, sa Greater Lagro, how many, kung national bookstore yung business, or kung bookstore yung business, gaano kalaki yung market size ng target market natin. Di ba? Ang target market natin, pag mga school supplies yung pinoprovide is estudyante. So, gaano kalaki yung market size ng students? Gaano kalaki yung market size ng susunod na may pinakamalaking percentage of our customers? That is market size. Purchasing power, gaano kalakas yung benta natin? Gaano kadalas bumili gaano kalakas yung pagbili ni customer ng ating mga produkto? Frequency naman, ito yung gaano kadalas yung pagpunta ni customer para bumili ng produkto natin. For example, once a month ba siya pumunta? Twice a month ba? Or every week? So, yun yung frequency na tinutukoy. Amount of purchase naman, kung magkano yung binibili ni customer every time na pupunta siya. Halimbawa, once a month lang siya pumunta, pero ang binibili niya is worth 3,000 pesos, 5,000 pesos, hanggang 10,000 pesos. Sobrang laki ng amount ng purchase niya. Unlike yung iba, daily nga or weekly nga pumupunta, pero hindi ganun kalaki yung amount of purchase. Preferences naman, ano yung prefer na bilihin ni customer kapag pumupunta siya sa store? Ano yung lagi niyang binabalik ang produkto natin? In general habits naman, ito yung ibang mga kadalasang dahilan ni customer kung bakit siya pumupunta sa store. Like for example, yung mga tao sa mall, 'di ba? Hindi naman lahat ng pumapasok sa mall is talagang bibili. Yung iba nag-window shopping, nagka-canvas, yung iba naman may ininit lang, gusto lang maglibang. So there are so many reasons why the customer is visiting our store. That is general habits. Step 3 is designing marketing strategies. So, ang objective dito is yung awareness natin kung gaano kalaki yung kikitain natin or kung kikita ba yung store natin. So, kailangan may maayos tayong strategy. So, usually, it is applied during the product's introduction into the market but can be modified as the product enters growth stage. Ibig sabihin, ito yung kung gumagamit tayo ng strategy para ma-introduce, para ma-showcase yung produkto or serbisyo na ipoprovide natin. Kasi di ba pag naka-display lang yung product natin, minsan hindi siya lapitin ng tao, hindi napapansin ng customers. Unlike kapag may strategy ka, like for example, ang strategy mo is yung may mga jingle like 10, 10, 20, 30 at iba pa. Di ba yun yung example ng mga strategy para mapansin ng customers na mura yung bilihin natin, maganda yung mga produkto na ina-offer natin. So, it's an example. Another example is yung mga nabanggit ko na sa previous topic natin. Like, for example, yung cost leadership. Ito yung example kung di ba yung product leadership, alin sa mga pinoprovide nating produkto yung may pinakamalaking sales. Halimbawa, yung Jollibee, di ba? In-example ko yun sa inyo. Alin sa mga produkto ni Jollibee yung may pinakamalaking sales, yung may mga sumagot, Chicken Joy yung sagot nila. So, kahit na hindi tayo nag-conduct ng survey, sure na sure yung kayo na Chicken Joy talaga yung pinakamabenta. So, ang tawag doon, cost leadership. Ibig sabihin, siya rin yung may doon din sa produkto na yun, tayo may pinakamalaking kinikita. Differentiation naman, yung kaya nating ma-identify yung product natin from other products, although same product na ino-offer, pero sa magkakaibang store. Mamaya may example ako dyan, pero unahin ko muna yung ibang strategies, like yung focus strategy. Alin sa mga strategies natin yung pinaka effective na try na natin before at naging maganda yung result, kaya uulitin natin. Yung vertical integration naman, ito yung tinutukoy na strategy wherein nakokontrol natin yung supply chain. Ibig sabihin, we don't just offer our products, but we are the one who supply something to make the end product na i-offer natin. For example, gumagawa ako ng cake, nag-bake ako ng cake. Tapos dati, ino-offer ko lang yung cake na yon, pero yung mga raw materials noon coming from different provinces, may mga suppliers ako. Pero na-realize ko na may lupa naman ako na pwedeng pagtaniman ng mga crops na pwede kong gamitin for raw materials para makabuo ako ng cake. Like for example, nagtanim ako ng sugarcane para sa sugar, nagtanim ako ng mga rice, wheat para makapag-provide ng
ng iba pang mga raw materials ko para makabuo ako ng cake. So, dun pa lang makikita ko na kapag dun ako kumuha ng raw materials ko, sa akin din babalik yung ibabayad ko sa mga raw materials na yon. So, that is how you control the supply chain. Ibig sabihin, sigurado na yung profit sa'yo pa rin babalik. So, that is vertical integration. Another example is yung kay Apple. 'Di ba yung gadget na Apple? Dati, yung mga parts niyan coming from different countries. Halimbawa, galing sa Japan yung parts pero assemble siya sa Canada. Tapos ipo-provide siya, magiging available yung product sa Canada. Pero ngayon, since nagbago na yung management nila, kinontrol nila yung supply chain by means of providing yung mga parts nito kung saan sila ginawa, doon din i-assemble or i-manufacture yung kanilang end product. So, sa kanila rin yung balik ng mga ininvest nila from raw materials. So, that is about vertical integration. Punta natin, balikan natin si differentiation. I have here an example. Ayan. So, nagpakita ako nito sa isang section eh. So, successful naman na identify nila, which is which, yung alin dito yung product na spaghetti ni Jollibee over McDonald's. So, ito yung result. Ayan. So, na-identify naman nila na yung nasa left ko is McDonald's spaghetti and nasa right ko is si Jolly Spaghetti. So, by means of providing an image lang, you can simply identify kung ano yung product na ino-offer ng isang store. Unlike, di ba, kung halimbawa yung fries, yung example ko rito, hindi natin ma-identify yung difference kung alin yung McDonald's over Jollibee. Kasi doon naman, yung taste naman yung pagbabasihan natin para magkaroon ng difference o ma-identify natin yung difference ng dalawang produkto. So, that's differentiation is about. Either sa looks, sa image ng produkto, or sa taste, ma-identify natin. Ayan. So, step 4 tayo. Planning marketing programs. Pag sinabing planning marketing programs, this is developing and implementing action plans or tactics under each strategy. Di ba kanina nag-design na tayo ng strategy? So, syempre, hindi naman pwedeng yun na lang ng yun yung strategy na gagamitin natin. 'Di ba, over and over again. So, chances are may gagaya na competitor dyan o kaya naman hindi na siya effective sa mga customers natin. So, dapat nagde-design tayo ng panibagong strategy natin para sa mga pinoprovide nating products and services. Kaya meron tayong modification. We develop the brand positioning, packaging, pricing, channel distribution, website, promotion, social networking. Di ba, unahin natin yung brand positioning. Di ba, ito yung in-example ko sa inyo, di ba, na kung noong una, dati, makikita natin kung ano yung sikat na brand, yun yung makikita natin nakabungad sa pagpasok pa lang natin ng store. Pero as time goes by, binabago natin to. Tinatabihan na natin to ng mga newly promoted products para pag tinabihan silang dalawa, makikita nila, ay, may compare nila, anong difference ng dalawa? Tatanungin nila sa clerk or sa merchandiser, anong difference ng dalawa? Hanggang sa mapansin din nila yung newly promoted product. So, that is brand positioning. Packaging, paano to nagkakaroon ng modification? Hindi lahat ng produkto pare-parehas ng packaging. Or else, kapag, di ba, pag pare-parehas ng packaging yan, tapos kailangan pala nating ingatan yung produkto na yon, tapos hindi natin maayos binalot, di ba, pinackage. So, magre-reklamo si customers. So, dapat may iba't iba tayong strategy when it comes packaging. Pricing, of course, nagpa-fluctuate ito, kaya dapat tayong sumunod sa tamang pricing strategy. Channel of distribution, kung dati nakikita natin na, 'di ba, upon magpa-deliver pa tayo from different places. Kung pwede naman na isahan na lang or kung sa may malapit naman, so nagbabago din yung channel of distribution natin. O kung pagdating naman sa supplier, una kong sinabi. Pagdating naman sa pagpo-provide ng service, kung nung dati kailangan mag over the counter si customer, pwedeng ngayon na, 'di ba, delivery from from store to house na ng customer. So, iba-iba yung ginagawa nating means of channel distribution. Website, 'di ba, kapag nag-check tayo ng mga website, nag-iiba-iba yan ng design, ng faces, may bagong offer na product para may eye-catchy sa customers. Social networking, ito yung tamang
ano natin, pag-i-introduce ng ating mga produkto via social websites or mga ano yung mga via technology yung gagamitin natin. So that is step 4. And step 5, medyo mahaba-haba ito, pero if we're going to notice, this includes yung ilan sa mga functions of management, yung managerial function during organization management ninyo, remember? So it includes organizing, implementing, and controlling the marketing effort. So manufacturers here must produce the product as required by the customers. Ibig sabihin, hindi pwedeng yung gusto natin yung ipipilit nating bilihin ni customers. Siyempre, kung hindi naman yun yung kailangan niya, dapat hindi natin ipilit. Kahit na may pangbili pa yan si customer, kung hindi naman niya kailangan yun, hindi rin siya magiging masaya doon. Kaya dapat ang ipoprovide natin sa kanila is yung kailangan talaga ni customers. While finance must adequately fund planned marketing activities. So, para mas maging effective to, kinakailangan natin ng mga highly motivated and well-trained personnel. Ito yung tipong, di ba, kapag, halimbawa, graduate tayo ng IT, tapos, nagtrabaho tayo, nilagay tayo sa accounting department, surely, hindi tayo magiging functional or, productive doon. Kasi nga, iba yung, iba yung major natin or iba yung understanding natin sa kung ano yung nangyayari in actual job. Kaya nga may job description para ahead of time, alam natin kung ano yung pwede nating gawin during working area. Diba? Para sigurado tayo na magiging productive tayo at magiging makakatulong tayo sa business. Hindi yung magiging pabigat tayo sa mga kasama natin. Kasi kapag hindi tayo naging productive, maaapektuhan yung department natin. Yung bawat department, pag hindi naging functional, maaapektuhan yung entire business. So, pagdating doon, hindi rin magiging maganda yung pagpaprovide natin ng service sa ating mga customers. Adequate monitoring is also advice. Kasi 'di ba, kadalasan kahit napakagaling ng mga empleyado, pag walang nagmo-monitor dito mga supervisors, head, hindi rin sila nagiging functional at all times. So kinakailangan pa na i-visit ng mga supervisors yung titingnan talaga kung nagtatrabaho sila ng maayos para sure na maganda yung business operation. Another is monthly, quarterly, and semi-annual benchmarks can be done. Ibig sabihin, dapat ina-estimate din natin kung kailangan ba monthly natin to ginagawa o pwede namang quarterly o pwede namang twice a year lang. Kasi para less pagod, less budget din kasi lahat ng activities na ginagawa natin within the business is may corresponding budget yan, hindi pwedeng wala. Kasi 'di ba nagiging functional din tayo kapag may exact bayad, may tamang amount para sa bawat effort natin. So, definitely kailangan natin i-consider 'yon. Marketing programs can be tweaked or adjusted. So, nagbabago nga katulad ng sabi ko kanina. Dito papasok yung marketing plan. Pag sinabing marketing plan na i-discuss natin next meeting, it is a document describing the current market position of a business and strategies designed to accomplish its objectives. So, marketing plan serves as one major roadmaps to Ito yung paghahanda bago magkaroon ng business operation or transaction with our clients and customers. So, para mas maiwasan natin yung risk or maiwasan natin yung mga contingencies and problems that might occur within the business premises. So, yung further explanation nito will be our next topic next meeting. Ayan. I hope clear tayo sa mga steps ng marketing process. I have prepared here a case yung case analysis. Meron akong template dito. It includes statement of the problem, SWOT analysis, alternative courses of action. Kailangan merong pros and cons dito, conclusion and recommendation. Para mas madali, isa-isahin natin sila. Actually, nag-provide ako ng isang example ng case about unique online furniture. Hindi ko na siya iisa-isahin. You may read this para I want you to analyze everything that is happening in this case ng business na to. Tapos, provided naman dito lahat ng mga information nila. Andyan yung websites. Of course, nandyan yung mga
mga entities na involved while business operation, yung mga kailangan gawin like requirements para sa business operation like affordability, variety, online purchase security, and dito din guarantees or low risk. Andito din yung ibang mga backgrounds ng company at saka lahat ng nangyayari within the business premises. Ayan, meron pa. It also indicates here kung ilan yung mga tao na involved within the business organization. Ayan. And yung mga pinoprovide nilang products at kung saan nila to pinoprovide. Ayan. So, pag binasa ninyo to, saka natin ipapasok yung template na ibinigay ko kanina. Let's start with statement of the problem. Ayan. Itong nakalagay ditong statement of the problem, makikita nyo to dun sa case analysis. Pinrovide ko tong example na to para kapag nagbigay ako sa inyo ng assignment about your, di ba, nagkaroon kayo ng bazaar during our program. So, yun yung gagawa ninyo ng case analysis. Ano yung statement of the problem during your selling nung time na yon. Ayan, dito, pwede nyo gawing guide ito na binigay kong example. Next is yung SWOT analysis. Makikita nyo rin itong strength. Marami akong nilagay na strength, of course, kaysa sa weaknesses. Kasi kapag mas marami naman yung weakness ng product or business ninyo, huwag na yun yung piliin ninyo kasi ibig sabihin, hindi profitable yun. So, kaya kailangan talaga, expected natin na mas marami yung strength over our weaknesses. Ayan, kung papansin niyo ilang slides yun. So, sa manuscript din ninyo, dapat ilang pages din yung strength. While yung weakness, isang isang slide ko lang. So, sa page naman ng manuscript ninyo, isang slide lang din yung weakness. Pagdating sa opportunities, pwedeng 1, 2, 3 slides ito or 3 pages sa manuscript niyo kasi it includes yung mga websites kung saan matatagpuan yung mga ino-offer ninyong products and services. At saka kung ano yung mga possible na opportunity mo na ma-encounter ninyo after experiencing selling ng mga products. Diba? It's your first time. So after that, mag-look forward kayo ng possible opportunities na pwede ninyong ma-encounter along the business operation. Ayan, of course, kasama rin sa SWOT yung threats. Ano kaya yung mga possible threats na nakita ninyo while selling during our program, di ba? May mga competitors kayo, maraming sections yun. So, ano sa tingin ninyo yung magiging problem ninyo? Isa yun sa threats. Alternative courses of action, dapat may marami kayo nito dahil hindi lang kaya alternative dapat may mga pagpipilian kayo kung alin dito yung pinaka the best na gagawin. May pros and cons yun, of course. Dapat may advantages na ipapakita sa bawat actions na gagawin natin. Siyempre may cons din. Hindi naman natin maaasahan na perfect talaga lahat ng actions na gagawin natin. So sa tingin niyo sa bawat alternative courses of action, alin kaya dun yung poproblemahin niyo? Yun yung ilalagay niyo sa cons. Ayan, nagbigay ako ng ACA 1, ACA 2 hanggang 4 ito. Kasi syempre, 'di ba, dapat maraming member na part ng business natin, dapat marami tayong suggestion na ilalagay. Kung ano yung mga pwede nating gawin for our business to expand, to gain more profit, to encounter more experiences and mag-benefit tayo ng mas marami, and to avoid risk. Ayan, yun yung mga klase ng alternative actions. Ayan. So, pipili kayo dito ng pinaka the best na actions. After ACA or alternative courses of action, syempre magko-conclude na kayo ng possible outcome after ninyong mag-render ng service or mag-provide ng product. Ayan, ilalagay ninyo sa conclusion. Ayan. Of course, after conclusion, we have recommendation. Ano kaya yung pwede nyo pang i-suggest na pwede ninyong gawin para masiguro na magiging functional yung inyong business, continuous yung pagtangkilik ng customers
ang customer sa product ninyo. What else? Ano yung pwede nyong i-recommend na strategy next time na sa tingin ninyo mas the best? And so much more. Ayan, marami rin ako nilagay. So, I expect yung manuscript na gagawin ninyo based on your bazaar is kung sa statement of the problem, isang page. Sa SWOT, sa strength pa lang, marami na. So, more or less, mga 10 yun. So, plus yung title page pa before yung statement of the problem. Or let's say, nasa 15 pages na lahat ng yon. Pagdating sa alternative courses of action, mga let's say 6 pages yan or 8 pages. Pagdating naman sa conclusion and recommendation, kahit tag-isang pages lang yan. Basta, recommendation dapat mga at least 2 pages. Ayan. So, more or less, mga 15 to 20 pages yung manuscript na ipepresent niyo sa akin. So, I want you to work as a group. Yung buong section, isang grupo yan. Total, yung buong section yun naman yung nag-provide ng products during bazaar. Kaya ang gagawin ninyo, i-divide ninyo yung task. Magkakaroon kayo ng division of labor. May gagawa ng statement of the problem, may gagawa ng SWOT, may gagawa ng alternative courses of action, conclusion, and recommendation. Yung mga hindi gagawa ng content dyan, sila na lang yung mag-print, o kaya naman, yung matitira, sila yung mag-explain sa akin, magpe-present. Kaya hindi porket hindi sila yung gumawa ng content, hindi nila alam yung dapat na laman ng manuscript ninyo. So, malalaman ko yan during their presentation. So, I hope it's clear. If there is any question, you may ask me sa GC natin. Ayan. Do you have any question? And kung wala, I think that's all for today. Our lesson 5 ends here. Thank you for listening. Goodbye, ABM 12. See you sa next lesson natin. And I'm sure mas magiging interested yon dahil it's about marketing plan. Ayan, thank you. This is Ma'am Joanne again. I hope you will listen to my video presentation kahit na sa ibang sections is na-discuss ko to face to face. Ayan, once again, maraming salamat. Bye for now.